Hallelujah! Magandang aga po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon. Sarap ng awitan. Talagang sarap magpuri sa Panginoon. Tayo po muna ay tayo manalangin. Father God, maraming salamat po Ama sa pagsama mo sa aming Panginoon. Salamat Lord dahil lagi kang nandyan Panginoon para kami samahan, tulungan Panginoon. Salamat Father God sa napagandang panahon Panginoon. Salamat din Lord dahil walang burnout Panginoon. Salamat Ama sa kasagot ng aming pananalangin Panginoon. Bigyan mo kami Panginoon ng pangunawa, maunawaan namin Panginoon ang pag-aaralan namin sa uwang ito Padre. Dahil yung mga salita mo. Salamat Panginoon. At ako bilang dito, tulungan mo ako Panginoon, di makipahagi ayaw mo sa iyong kalupan mo. Salamat po Panginoon, pagpalain mo ang iyong mga salita sa umaga ito. Pagdalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Thank you Lord. Purihin ang Panginoon. Napakabuti po ng Diyos sa ating mga buhay. Hallelujah. Ayun, mas maganda. Purihin ang Panginoon. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan ngayong umaga ay gaano kalaki ang tiwala ng Diyos sa iyo. Gaano ba kalaki ang tiwala ng Panginoon sa atin? So, tayo pong lahat ay alam natin na napakalaki ng tiwala ng Panginoon sa atin. Tayo po ay talagang ang pagtitiwala ng Diyos sa atin bilang kanyang mga anak ay 100% po ang pagtitiwala ng Diyos sa buhay natin. Kaya salamat sa Panginoon, alam ko na lahat tayo ay 100% tiwala sa Panginoon. Nandiyan ang pagtitiwala natin sa Panginoon. Alam mo, mayroon mga dumarating ng mga problema, pero nandun pa rin ang tiwala natin sa Panginoon. Kasi nga sabi ko nga, ang problema ay hindi natin pwede sabihin, hindi ka pwede sa akin ngayon kasi fully booked na ako. Hindi pwedeng ganun eh. Darating siya na hindi natin alam kung kailan. No? Hindi mo alam kung kailan ka magkakaroon ng karamdaman. Hindi po pwede sabihin, ay hindi mo na. Kailangan ko mga 5 years, wala akong karamdaman. Hindi pwedeng ganun eh. Darating. Pero ang napakahalaga po, ang pagkakaiba natin, kasama natin ang Panginoon. May pagsubok ka man, nakakaroon mo ng karamdaman, pero alam mo kasama mo ang Diyos at alam mo mayroong kagalingan na ibibigay ang Panginoon. Mahirap pag hindi natin kasama ang Panginoon. Talaga pong napakahirap. Hirap natin i-survive ang buhay natin. At yung tiwala ng Panginoon sa atin, hindi po basta. Napakalaki po ng tiwala ng Diyos sa buhay natin na kumbaga sa kanyang mga anak, ang pagtitiwala niya ay talagang 100%. Kaya ang sabi po niya sa kanyang mga salita, sa Leviticus chapter 26, verse 8, sabi niya, sapat na ang 5 sa inyo upang talunin ang 100 kaaway at ang 100 para sa 10,000 kaaway, malulupig ninyo ang inyong mga kalaban. Sa mundo pong ito, napakarami pong kalaban natin bilang mga anak ng Panginoon. Kaya sabi niya, sapat na sa inyo, sabi niya, sapat na ang 5 sa inyo upang talunin ang 100 kaaway at ang 100 para sa 10,000 kaaway, malulupig ninyo ang inyong mga kalaban. Ganun po, katindi ang pagtitiwala ng Diyos sa atin. Ano ba yung mga kalaban mo? Ang kalaban mo ata si Judith lang. Diba? Palatin ng Judith. Yung mga kalaban mo, yung mga bayarin. Yan po yung ating mga kalaban. Yung stress, dapat natin mapaglabanan. Diba? Marami pong. Yung mga problema natin dito, ano ba yung dapat natin pagtagumpayan? Marami po, di ba? Araw-araw, dapat natin pagtagumpayan yung mga kalaban natin. Napakarami po natin kalaban eh. Pero sabi ng Panginoon, kahit 5 lang, sa 100. Number 1 talagang kalaban natin, yung Judith yan, tuwing ano yan talaga, nandyan yan. Yung Judith na yun, talaga nandyan. Mga bayarin natin, di ba? Yung karamdaman, okay, sa mga pinaglalabanan natin, yung mga pangailangan natin araw-araw, sa mga estudyante, sa kanilang pakikipagbaka, sa kanilang pag-aaral, na dapat mapagtagumpay nila lahat yung kanilang mga exam, dapat matapos nila lahat. Sa family natin, di ba? Sa ating mga kasamahan sa tahanan, diba? Minsan, nagkakaroon din ng mga
mga hindi pagkaunawaan, yun po ay kailangan natin mapagtagumpayan para patuloy ang pagmamahalan sa ating tahanan. Yung pananalangin, ito po ay dapat natin mapagtagumpayan. Kasi ito po yung pinakamabigat, pinakamahirap. Di ba yung pananalangin? Kahit yan ay simple na pananalangin lang, simple lang yan. Pero yan po ay napakahirap, hindi po basta-basta. Ito ay napapagtagumpayan. Dapat natin mapagtagumpayan, dapat natin talagang magawa yan, dapat natin ginagawa. Yung pagbabasa ng salita ng Panginoon, nagagawa pa natin ito. Amen. Nakakapagbasa pa tayo ng salita ng Panginoon. Para tayo ay lagi niyang kausap. Pero pag lagi tayong kausap ng Panginoon, ito po yung binigay niya para kausapin natin siya araw-araw. At pag siya po yung kinakausap natin, mapapagtagumpayan natin ang lahat ng kaaway. Ang lahat ng kalaban sa mundo ito, tayo po ay mananalo at mananalo. Magtatagumpay po tayo. Marami po, di ba? Kaya nga, sa umaga pa lang, sa pagtulog mo pa lang, di ba? Nandun na yung prayer mo. Kasi kahit sa pagtulog, may pakikipagbaga, di ba? Sa panaginip mo, nanaginip ka naman minsan, nagkikipagbaka ka rin sa panaginip mo. Di ba? At sa pagising mo sa umaga, kailangan mo na naman makipagbaka sa buong maghapon. At sabi ng Panginoon, sapat na yung 5. Amen. Sa 100. No? Ang banal na Espiritu po, ang siyang magbibigay sa atin ng tagumpay sa lahat natin ginagawa. Ang Panginoon po. Ganun po ang ikipalit natin sa kumbaga, hindi tayo basta-basta babagsak, hindi tayo basta-basta kayang talunin at talagang tayo ay magtatagumpay at magtatagumpay. Napakaganda ng mensahe kanina sa disco, di ba? Talagang napakatalino ni Pastora, binitin kayo para sa susunod, maaga kayo para makuha niyo yung dalawa. Kasi may dalawa siyang hindi tinapos. Talagang purihin ang Panginoon. Kailangan po natin magtagumpay sa mundo ito. Kailangan ipanalo mo yung laban mo. Ibig sabihin, napakalaki ng tiwala ng Diyos sa iyo. Kaya pag may mga problema ka, alam ng Panginoon, kaya mo itong pagtagumpayan. Alam ng Panginoon, kaya mo itong ipanalo. Pag may laban ka, alam ng Panginoon, kaya natin itong ipanalo. Kaya ganun kalaki ang pagtitiwala ng Diyos sa atin. Kung may mga problema ka, kaya mo yan. Sabi ng Panginoon, anak, kaya mo yan. Ipapanalo mo yan. Natutuwa ang Panginoon pag tayo laging nananalo, nagtatagumpay. Kasi tayo ginawa ng Panginoon bilang mga anak niya at bilang, kumbaga, hindi tayo buntot, tayo po ay mga ulo. Amen. Kaya tayo po ay magtatagumpay. Sabi niya, yung 100, ay ang 100 para sa 10,000. Ganun po grabe sa 100, 10,000 ang pwede mong talunin. Ganun kalakas pag nasa Panginoon ka. Ganun katindi ang kapangyarihan ng Diyos sa iyo. Pero bakit wala ka lang pera, parang bagsak ka na? Hindi ka na makangiti. Buong araw mo namumroblema ka, wala akong pera. Hindi ka na makangiti, wala akong pera. Isa pa lang yun Isa pa lang, bakit? Parang hindi ka na makangiti. Pag tanghali, wala kang sinabawang ulam. Parang kulang. Parang hindi mo mapagtagumpayan, nag-iisip ka, di ba? Baka kulang ka sa tulog. Bihira naman, kulang ako sa tulog. Hindi mo halos mapagtagumpayan, kulang ka sa tulog. Di ba? Ininis ka lang ng katabi mo sa higaan. Alam mo na kung sino yun. Di ba? Hindi ka na makapag-pray, hindi ka na makapag-puri sa Panginoon. Kasi, bihira naman ito. Ma-pray na sana, magbabasa na sana ako, ang kulit. Diba? Dami mong kalapang kahit yung mga kalapit mo sa pagtulog, di ba? Sabi ko nga, cross natin yan araw-araw. Pero dapat mong pagtagumpayan. Pero sabi ng Panginoon, napakatindi po ng pagtitiwala ng Diyos sa atin. Di ba? Pag sa ating mga anak, pag sila ay mayroong laban, mga anak ko, pag sila ay nagpaglaban sa chess, kasi yan ang laro nila. Kaya niyo yan. Kaya niyo yan. Talagang ipapanalo mo yan. At nananalo talaga. Naalala ko yung kwento sabi ng Panginoon, anak, labanan mo yan. Kasi karira. Paunahan makarating sa ay yung anak niya, medyo, mahina ang katawan, yung paa. Medyo parang polio ata, medyo gumagano-gano. Ay yung kalaban, ang laki. Sabi niya, talo na ako dito. Iisip niya. Sabi ng Panginoon, sige anak, labanan mo. Akong bahala sa iyo. Di ba yung pagbo nila, yung baril, papago nila, pag sabi 1, 2, 3, go! Bang! Binala yung kalaban, patay. Lakad na lang siya, panalo. Ba?
ginagawang panalo kahit medyo gumagano-gano siya, panalo. May rayuma pa yan ha, pero panalo. Ganun po ang Panginoon eh. Pag sinabi ng Panginoon, anak ko, kasama mo siya. Lagi nandiyan siya sa katabi mo. Huwag kang mag-alala. Huwag kang matatakot. Ang dami mong kalaban, go. Anong ginawa niya itong panahon na si Josue paglaban? Huwag kayong mag-prepare ng mga magagandang gamit. Huwag kayong mag-prepare ng mga pasabog. Huwag kayong mag-prepare ng mga bomba. Manalangin kayo. Bubuo ang pader. Natuyo ang dagat. Natuyo yung lugar na yung dinaanan nila para sa may makatawid at nawasak ang pader. Ano ba yung pader na meron tayo na dapat natin pagtagumpayan? Ano ba yung dagat na dapat natin tawirin? Kayang-kaya ito ng Diyos natin. Kayang-kaya ito ng Panginoon natin. Hindi tayo pababayaan ng Diyos kahit kailan. Lagi tayong magtatagumpay at ibibigay ng Diyos ang panalo sa iyo. Ganun po kabuti ang Diyos natin. I-train ka niya. Kaya nga ang dami mong pinagdadaanan. Kasi i-train ka ng Panginoon. Patitibayin ka ng Panginoon. Gagawa siya ng paraan para maging matibay ka. Kumbaga, ang mundo ito, kung ano yung tibay nila, dapat mas matibay ka ron. May isang tao raw na nanangaso. Naghanda siya ng shotgun. Binaril niya yung baboy raw mo. Ngunit, hindi niya tinamaan, samantalang siya ay magaling, shooter siya. Hindi niya tinamaan. Sabi niya, ang bihira naman, kinabukasan ay gabi na, nung umalap yung tahan niya, imposible hindi ko tinamaan. Posible hindi ko tinamaan, dyan lang yun, laki-laki yun eh. Ay shotgun yung dala niya. Nung makita niya yung babirang bulong sa unahan, nakita niya pala yung tambling, nagpa-practice umilan. Kaya pala hindi niya tinamaan, ang galing palang umilan. Shotgun ang ginamit, hindi pa tinamaan kasi nagpa-practice pala. Panay ang practice, panay ang ensayo. Kaya nung binaril na tumambling, hindi niya tinamaan. Ang galing pala. Dapat po tayo mga Kristiyano magaling. Dapat panay ang ilag mo. Ano man yung sipat ng kalaban? Ay balik wala yan, kayang-kaya ko yan. Kasama ko ang Diyos. Kasama ko ang Diyos. Iiwas ka ng Panginoon. Galingan mo, habang nagpa-practice ang mundo, nagpa-practice ka para ipagtanggol ang kapangyarihan ng Panginoon. Kasama mo ang Diyos at ito ang ating practice. Pagbabasa ng salita, matututo kang umilag. Matututo ka sa lahat ng bagay para magtagumpay sa mundo ito. Marami man kalaban, marami mang ibato, hindi ka pababayaan ng Diyos. At magtatagumpay ka sa hamon ng mundo ito. Yan sabi sa verse 9, pagpapalain ko kayo ulad at darami, patuloy kung pagtitibayin ang ginawa kong kasunduan sa inyo. Ang kasunduan ng Panginoon sa atin tayo pagpapalain. Iingatan. Yun po ang pangako ng Panginoon. Panghawakan natin yun. Pagyayamanin. Ibibigay ng Diyos yan. Kaya po sa unang part, pinapractice tayo ng Panginoon. Pinatitibay tayo ng Panginoon. Inaayos tayo. Naalala ko tuloy si Brad, araw-araw inaayos niya yung kanyang multicam. Kasi pag nagpasada yan, punong-puno kasi iniisip niya pag punong-puno may sabit pa, ay kung medyo may na yung makina, baka hindi makaabante, hindi maka-atras, di ba? Doon sa may ahonin pa naman yan dyan sa may unahang Rizal. May ahonin yan dyan, pupunta sa kailangan malakas yung makina mo. Kaya inaano niya, talagang kinukondisyon niya, inaayos niya. Pag biyahe niya bukas, punong-puno ng pasahero. Di ba? Malaking pagpapalit ibigay ng Panginoon sa atin. Kaya kinukondisyon niya tayo, inaayos niya ang ating mga sarili, tinatanggal niya yung mga dapat tanggalin. Medyo mahina ang gaspinador ko, medyo pumapalya. Anak, ayusin mo yan. Di ba? Ayusin mo yan. Inaayos tayo ng Panginoon. Kaya binibigyan tayo ng tibay ng Panginoon at pag tayo matibay na makakamit natin yung mga bagay na yan. Sabi niya, pagtitibayin ang ginawa kong kasunduan sa inyo. Pagtitibayin ng Panginoon, makakamit natin yung tagumpay. Yung pagkapanalo natin, ikakawad ng Diyos sa atin. Ganun po kabuti ang Panginoon sa buhay natin. Napakalaki po ng tiwala ng Diyos sa atin. Siya po ang number 1 natin. Kumbaga, yung number 1 natin supporter, yung nagtitiwala sa atin, sa lahat ng laban natin, siya nagsasabi, kaya mo yan, anak. Kaya mo yan. Gustong-gusto ng Panginoon, yung may challenge tayo. Ang binibigay niya sa atin, yung malalaki. Hindi yung maliit, kasi alam niya magaling tayo. Si David,
Si Goliath ang pinantay sa kanya. Kasi kung ipapantay sa kanya, mas maliit pa kay David, ano sasabihin ng tao? Maliit naman yun kaya tinalo mo. Kaya huwag kang magtaka kung bakit malaki ang pagsubok na pinagdaanan mo kasi alam ng Diyos, mananalo at mananalo. Alam ng Diyos, malakas ka at kaya mo itong pagtagumpayan. Kaya malaki ang ibinigay ng Diyos sa iyo para ito ay pagtagumpayan mo. At pag napagtagumpayan mo ito, naghahanap ka pa ng mas malaki. At pagkatapos nun, ang sabi ng kanyang salita, pagpapala po ang ibinigay ng Diyos. Ganun po kabuti ang Panginoon sa buhay natin. Sabi po sa Leviticus 26 verse 11, maninirahan ako sa kalagitnaan ninyo at hindi ko kayo pababayaan. Ganyan po ang Panginoon sumama. Ganyan po ang Panginoon magtanggol. Ganyan po ang Panginoon magmahal. Hindi ka iiwan. Iniwan ka man ng mundo, iniwan ka man ng mga mahal mo sa buhay, iniwan ka man ng girlfriend mo, ang Diyos hindi ka iiwan. Laging nandyan sa katabi mo. Pinaiyak ka man nila, pero ang Diyos masasayahin ka. Ginutom ka man, ang Diyos pupusuin ka. Pinagkulang ka man ng mundong ito, ang Diyos lagi kang pasusubrahan. Ibibigay ng Panginoon sa iyo. Napakabuti po ng Panginoon sa ating mga buhay. Maninirahan ako sa kalagitnaan ninyo at hindi ko kayo pababayaan. Sarap pakinggan ang salita ng Panginoon. Di ba? Sa ating mga magulang, sa ating mga anak, pag tayo nasa gitna nila, walang kakabakabayang mga yan, lalo tigit yung mga bata pa. Alam mo yan, dito ang tatay ko. Dito ang tatay ko. At alam kasi nila, pag mayroong panganib, yung tatay nandun sa una, lagi yung sasanggalan. Lagi yung naalala ko tuloy yung sabihin ko, yung kwento, yung mag-ama ay naglalakad, ang laking ahas patungo sa kanyang anak. Sinalubong ng ama. Iniharap, wala na siyang magawa kasi wala siyang dala, wala siyang magawa, kundi yung sarili niya, iniharang niya para siya ang makagat. Siya ang nakagat, siya ang ng ahas, yung anak niya ay ligtas. Ganun po katindi ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Ganun po ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Para makamit lang natin yung tagumpay, iniharang niya at siya ngayon ang naipako sa krus para sa atin. Matindi po ang pag-ibig ng Diyos sa atin, ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Ganun po siya magmahal, kaya ang tiwala niya sa atin, 100% ibinibigay ng Diyos sa atin. Ang sabi po sa verse 12, ako'y inyong kasama saan man kayo magpunta. Ako ang magiging Diyos ninyo at kayo naman ang magiging bayan ko. Hindi po tayo lulubayan. Hindi po tayo iiwan kahit minsan ng Panginoon. Hindi po siya kumbaga hindi siya tulad ng tao. Hindi po siya nang iiwan. Kaya nga sarap maglingkod sa Panginoon. Kaya nga ako excited na naman kasi kami mag-aaral sa Taytay. Pataytay kami mamaya. Purihin ang Panginoon. Napakabuti po ng Diyos. Dapat po lagi natin ipagkatiwala anumang lakad natin, anumang ginagawa natin. Kaya sabi niya, ako'y inyong kasama saan man kayo magpunta. Ako ang magiging Diyos ninyo at kayo naman ang magiging bayan ko. Sabi niya, saan man tayo magpunta. Bawat lakad natin, kasama natin ang Panginoon. Hindi ka po niya iiwan. Hindi niya sasabihin, anak, siligo na. Kaya nga sabi ni Moises, Panginoon, kung hindi mo kami sasamahan, huwag mo na lang kaming paalisin. Ang Panginoon po ay laging tayong sasamahan. Sa ating pong pagtitiwala sa Panginoon, kasama natin ng Diyos, hindi siya po magkakamali kahit kailan. Napakabuti po ng Panginoon sa buhay natin. At ang sabi po sa 13, ako si Yahweh, ang Diyos ninyo, ang siyang naglabas sa inyo sa Ehipto, pinalaya ko na kayo, kaya't wala na kayong dapat ikahiya kaninuman. Tayo po dati mga alipin. Tayo po ay nasa lugar ng Ehipto. Tayo po ay mga alipin, wala tayong magawa. Ang alipin po, walang magawa kundi kung anong iutos ng kanyang amo, yun ang gagawin, sunod-sunuran. Pero tayo pinalaya, nung mamatay ang Panginoong Hesus sa krus, tayo po'y lumaya na. Kaya tayo ay may karapatang makagawa ng mga bagay na gusto natin gawin sa kalooban ng Panginoon. Kaya tayo mayroong pagpapala dahil tayo malaya na. Pinalaya na tayo ng Panginoon. Kaya sabi niya, pinalaya ko na kayo, kaya wala na kayong dapat ikahiya kanino man. Dapat hindi po natin ikahiya ang pagiging Kristiyano natin. Dapat magtiwala tayo sa Panginoon. Ibigay natin sa Panginoon ang ating paglilingkod. Yung 100% na paglilingkod.
Yung talagang sabi nga ni Pastora, talagang dapat matuwaan Diyos. Sabi niya, how to be a blessing. Tulad ba yung sabi yung number 1 niya? Na dapat magkaroon matuwaan Diyos sa atin. Ano bang, pag nagiging pagpapala ba tayo sa Panginoon? Na inuuna ba natin siya? Nagagawa ba natin yung gustong ipagawa ng Panginoon sa ating mga buhay? Dahil pag ginawa po natin yung mayroon pong pagpapalang ibibigay ang Panginoon sa atin. Dahil alam ng Diyos yung ating lang pong kakayanan. May limitasyon ng ating kakayanan. Kaya po, ganun po kabuti ang Diyos sa atin. Hindi po siya basta-basta. Lagi po siya nandyan. Hindi niya tayo iiwan kahit kailan. Kung minsan nakakaramdam ka parang hindi ko kasama ang Panginoon, mag-pray ka. Pag nakaramdam ka ng ganyan, lalo mong isipin, kasama ko ang Diyos. Kasi pag nakaramdam ka ng panlalamig, lalo ka niyang niyayakap. Anak, balik na. Narito ako palagi sa iyo. Yung isip mo lang ay parang wala, pero lagi nandiyan siya sa iyo. Hindi ka niya iniiwan kahit kailan. Lalo tigil pag ikaw ay may pinagdaraanan, lagi po ikaw niyayakap ng Panginoon. Lagi ka niya niyayakap kung may pinagdaraanan ka. Lagi nandiyan ang Panginoon. Kailangan lang natin magtiwala sa Kanya. Naalala ko kung naalala niyo yung kapanantipa na dinala noon ng mga Israelita doon nung sila tumawid sa ilog ng Jordan na inano ng mga pare. Yan po pala ay nasa langit na dinala ng Panginoon doon sa kasi siguro, bibili niyo kasi nandun yung kapangyarihan eh. Diba pag nidadala-dala nila yun, hindi basta-basta, yung hindi walang pwedeng makalapit doon, kahit nahawakan, pag hindi ka authorized na humawak doon, mamamatay ka. Amen. At ang sabi po sa Pahayag, chapter 11, verse 19, at nabuksan ang templo ng Diyos sa langit, at nakita ang kabanantipan sa loob nito. Pagkatapos ay lumidla, dumagundong, umulog, lumindol, at umulan ng batong yelo. Ang kabanantipan ay nandun na. Baga, ang presensya ng Panginoon po, ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Sabi nga, nabuksan ang templo ng Diyos sa kalangitan at nakita ang kabanantipan sa loob nito. Pagkatapos umulog at kumilita. Ang kulog po kasi boses ng Panginoon. Nung panahon na kinausap ni Moises ang Panginoon, sinagot siya sa pamamagitan ng kulog. Hindi natin naiintindihan, pero naiintindihan ni Moises yung kulog kung anong ibig sabihin at ipinaliliwanag niya sa mga tao. Kaya niya muna. Kaya sabi ng mga tao, ikaw na lang makipag-usap sa Diyos kasi hindi namin mamamatay kami pag kami makipag-usap sa Panginoon. Kaya nga pag lumalakas yung ulan, di ba nagkakaroon ng bahaghari, yung sign ng pangako ng Panginoon na hindi ko na ulit bumunawin sa pamagitan ng tubig ang mundo. Amen. Biglang umuulog. Hindi natin alam kung ano yung ibig sabihin ng kulog. Ano ba yung ibig sabihin ng kulog? Yun po ay mayroong ibig sabihin, boses ng Diyos. Hindi natin naiintindihan, pero yung mga taong tinawag niya naiintindihan mo. Kaya sa buhay natin, mayroon po tayong tinatawag na yung Espiritu po natin na siya pong nagbibigay sa atin ng yung kumpirmasyon kung ano yung gustong sabihin ng Panginoon sa atin. Kaya nga kung minsan sa pamagitan ng panaginip sila, babasahin mo sa Bible, doon kinakausap ng Panginoon. Hindi. Kasi kung harap-harapan, hindi naman pwede kasi. Kaya napakabuti po ng Panginoon sa buhay natin. Sabi ko, Lord, kaya pala yan, kahit anong hanap nila dito sa lupa, hindi nila makita yung kabanantipan. Mayroong nagsasabi ng mga reliyon, ng Islam na nandun daw yung nakabaon sa ilalim ng kanilang templo. Hindi po siya nakita, yung pala nasa langit na. Kaya po sa buhay natin, alam natin na ang Panginoon po kasama natin. Sa pagtitiwala natin sa Panginoon, 100% po natin ibigay sa Kanya ating pagtitiwala. Dahil mahal na mahal tayo ng Diyos. Ganun po ang pagtitiwala ng Panginoon sa atin. Gaano ba kalaki ang pagtitiwala ng Diyos sa atin? Pag tayo nanalangin sa Panginoon, sabi ko nga, pag ikaw ba ay nakagat ng cobra, anong paniniwala mo? Mamamatay ka ba o hindi? Di ba? Kung mamamatay ako, kinagat ako ng cobra. Ganun katindi yung pananampalataya ko dun sa kagat na yun na alam mo, di ka mamatay mo. Pag nakagat ako ng aso, naku, kailangan ko magpaturo kasi alam ko, may rabies yan. Kahit walang rabies yun, magpapaturo ka kasi yun yung takot mo. Yun yung pangamba mo. Sa ating pong prayer, sa ating ginagawa paglilingkod sa Panginoon, pag tayo po'y nananalangin, ang isipin, mas higit doon ang kapangyarihan ng Diyos. Na pag binigkas mo na yung panalangin ngayon, wala kang pag-aalinlangan sa Panginoon na yun ay mangyayari. Yun ay ibibigay ng Diyos sa iyo. Yun ay gagawin ng Panginoon.
Kaya pag binigkas mo yun, lalalim ng lalalim mo yung pananampalataya sa Panginoon at tatandaan mo yung sinasabi mo sa Panginoon, ibibigay ng Diyos. Tayo pinagtitibay ng Panginoon dahil napakalaki ng tiwala niya sa atin. Kaya ang gusto ng Panginoon, tayo ay maging matibay. Kasi alam ng Panginoon, hindi po tayo kailangan manghina. Kasi marami sa ating pinagagawa ang Panginoon. Amen. Lahat tayo ay mayroong gawain para maitaas ang Panginoon sa buhay natin. At yung buhay po natin, ito po yung buhay na testimony sa mga tao na dapat po natin pangalagaan sa ating pagkatao. Na ang Kristo po ay nasa sa atin. Sabi ko, Lord, salamat. Ngayon pa lang, lagi kami nag-pray, lagi ako nananalangin para sa activity sa October na yung gagawin sa mga portis. Amen. Oh Lord, salamat Panginoon. Kasi 300 families ang pahawakan sa atin. Naalala ko noon, yung sinabi ni Pastor Frank, 200 families, talagang umuo agad ako sa napsan yun. Sabi ko, Pastor, punta ako. Kasi gusto ko talaga yun. Nung nakaraan nga, pinuntahan tayo dito na para imbitahan mag-speak para sa mga portis. 300 families, napakabuti ng Panginoon. Talagang hindi po, kumbaga, ngayon pa lang pinapag-pray ko lagi, Panginoon, talagang binubuksan ko na yung mga puso, hindi ko naman sila kilala. Panginoon, buksan mo na yung mga puso ng mga tao, Panginoon, na darating doon sa lugar na yun para makinig na yung salita na ito ay maging matabang lupa para pag pinunlaan ang salita ng Panginoon, ito ay tutubo at mamunga ng marami. Sa 300 families na yun, ay yung mga anak nila. Pag yun po ay binigay ng Panginoon, naging harvest natin, kulang na kulang ang ilaw na ito. Magkakaroon tayo ng 2 service, maga at hapon po. Kasi 200 lang ang kakasa rito. Napakabuti po ng Panginoon. Pag ang Panginoon po ang kumilos, wala pong imposible. Kaya pong gawin ng Panginoon yung imposible sa atin, posible lahat sa Kanya. Kaya salamat sa Panginoon. Kaya interesado ako lagi sa pag-aaral, lalo tigit ngayon, ang pag-aaralan namin ngayon ay Bible study method. Ang pag-aaralan namin, napakaganda ng topic namin ngayon, 2 days. Kaya sabi ko nun, ito'y magagamit ko sa pag-aaral. Kasi iba yung nasa labas kaysa dito sa loob. Pag nasa labas, marami pong hindi, at marami dyan mga matatalinong gusto lang ikaw ay bigyan ng punahin ka lang. Diba? Maraming mga nagtataling-taling mo, talagang gusto lang manggulo, na kailangan lahat ng bibigkasin mo ay talagang kailangan na andun sa Biblia. Talagang may papahayag mo ng tama. Kaya lagi akong nanalangin sa Panginoon, Lord, bigyan mo ako ng wisdom na yung lahat ng bibigkasin ko ron na sasabihin ko ay talagang galing sa iyong salita at mayroong kapangyarihan para ito'y tumibo sa puso ng mga tao. Salamat sa Panginoon dahil simpleng pastor lang naman tayo, dito lang tayo sa lugar na ito, pero nagtiwala ang Diyos. Binigyan tayo ng ganung malaking gawain, ganung malaking activity. Palakpakan natin ang Panginoon. Hindi mo yun basta, kasi hindi mo alam kung sino makakausap mo. Hindi mo alam kung sino-sino yung mga tao na yun. Kasi hindi po lahat ng portis mahirap. Marami po dyan, mayayaman, pero kasali. Kaya, sa totoo lang, minsan, yung gobyerno, meron din di ba? Pero, meron po ganun talaga, kasi naobserbahan ko yan Meron mga ganun. Pero alam nyo, napakabuti ng Panginoon. Ako nag-pray, Lord, gusto ko po Panginoon na magkaroon ako ng mga magpapunta kami sa mga ganung activity. Hindi ko akalain na sinadya pa kami rito, tinignan yung church, at sabi niya, malaki pala ito, Pastor. Salamat sa Panginoon. Talagang yun ay sinasama na namin sa pananalangin, may natutoy, gabi-gabi sinasama namin sa pananalangin yan, na talagang bigyan ako ng wisdom ng Panginoon sa pagharap sa mga tao. Kasi meron doon talagang hindi pa Kristiyano, meron naman doon mga iba-iba ang reliyon. So dapat maging maingat tayo, talagang dapat ay walang butas. Dapat ay alam mo lahat yung bibigkasin mo na galing sa Panginoon para meron kang katuwiran kung meron man sa iyo magtatanong. Mali mo, nagbibisahan ka, biglang may tumanong sa iyo, hindi mo alam. Kaya dapat maging, Lord, gawin mo kami matalino, gawin mo kami matalino na masasagot ko yung mga bagay na yun. Kasi lahat po ay kailangan magawa natin sa pamamagitan ng Panginoon. Yung tiwala po na Diyos, kaya sabi ko, Lord, itong tiwala mo ito, Panginoon, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya. Pero alam ko, hindi ko kaya kung wala ka. Lagi ko pinagtitiwala sa Panginoon, Lord, bigyan mo ako ng katalinuhan dahil wala na pang tatalino pa sa iyo. Sabi ko nga, hindi man ako matalino, hindi man ako tapos ng pag-aaral sa Bible School, pero may Diyos akong matalino kasama ko araw-araw.
At may Diyos akong higit ang tinapos kaysa sa tao sa mundo ito. Kaya, Lord, salamat Panginoon. Hindi ka pagtitiwalaan ng Panginoon ng mga gawain malalaki kung hindi siya talaga 100% nagtitiwala rin sa iyo. Salamat sa Panginoon. Sabi ko, Lord, dati-dati noon sa mga kaunting tao lang, kinakabahan ko magsalita. Pero may naramdaman ko yung excited. Na kaya sabi ko sa Kalakambal, hindi ako masyado sa laptop. Sabi ko mag-practice na. Kasi gusto ko rin naman nakalaptop ako doon sa front. Kasi parang pag ito ang dandala ko doon, di ba parang bilang tao, kailangan din naman natin maging ano ang tawag doon, yung talagang dapat ay maganda rin yung appearance mo pag tumayo ka. Kasi siyempre mga tumatayo ito naka-laptop, dapat naka-laptop ka rin kahit medyo kaunti lang yung alam mo. Kahit yung verse kang nakalagay doon, at least naka-laptop ka naman. Diba? May dala ka ng Bible para kung may magtanong, meron kang bubuklatin. Diba? Meron tayong kasama-kasama ang Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon. Dahil kung wala yung mga ganung bagay, ay parang hindi ka na rin mag-i-interest na mag-aral o ano pa. Pero talagang kaya pala ako pinag-aaral ng Panginoon kasi meron palang ibibigay siya na talagang mas malaking gawain. Kasi sabi ko, Lord, salamat. Naman mo isang araw, maimbitahan ka mag-speak tulad sa Coliseum, sa malalaki, mga libu-libong tao na ang pagsasalitaan mo. Yung mga ganun karami, yung mga seminar na magiging speaker ka, galing ka halimbawa sa Mindanao, sa Davao, sa Manila, halimbawa makita na umaangat ang gawain na talagang nararamdaman nila kasama mo ang Diyos. O, bili kang speaker sa yung natin, tuwing 2 years, anong tawag sa natin? Convention. Pastor, bili ka speaker sa convention. 2028, sa Puerto yun. Diba? Coliseum yun. Hindi mo alam ang plano ng Panginoon eh. Bakit pinapractice ka sa ganung karaming tao? Kaya sabi ko, Lord, salamat Panginoon. Alam ko napakalaki ng plano mo sa amin. At alamin nyo, yan ang gustong sirain ng kaaway sa buhay mo. Amen. Gusto niya tanggalin sa iyo yung ibibigay ng Diyos na napakalaking pagpapala para sa iyo. Gusto niya itong sirain. Kaya nga nung nakaramdam ako ng mga sakit sa aking katawan. Kasi alam niyo naman, ang tinatarget ng kaaway yung leader. Kasi pag bumagsak yung puno, yung mga sanga, susunod na yan, babagsak din yan. Kasi wala na yung puno, inaalog na natumba na. Kaya dati ang prayer, kaya napakasarap dahil meron akong kasama na pray. Alam ko kasama ko kayo. At napakahalaga po ng prayer. Lalo digit sa akin na talagang kaya lalo ako nagpapakatibay, lalo akong sumisiksik sa presensya ng Panginoon kasi alam ko hindi ko kaya pag wala siya sa akin. Yun ang aking pinangahawakan, ang prayer at ang kapangyarihan ng Panginoon na siya lang magliligtas, mag-iingat sa akin, magbibigay ng wisdom para magawa ko ang lahat ng kanyang ipinagagawa. At Lord, salamat dahil sa mga ganitong pag-aaral, napakalaki po ng tulong. Doon kami 2 days, ang laki ng aking natutunan, ngayon na naman, sabi ko salamat dahil tuloy-tuloy at ito po ang pagkatapos ito ay after nitong December, after namin graduation, pagka-graduation namin kasi may grades po ito, ay sa school na po kami. 4 years po ang aming pag-aaralan. Talagang pag-aaral para magkaroon ka talaga ng tamang kaalaman. Napakabuti ng Panginoon. Sabi ko, makakatapos pala ako mga ano na. Kasi 55 na ako, di 59. 60 na, yan. Senior na. At talagang purihin ng Panginoon. Habang tayo narito sa mundo, magsikap tayo na mag-aaral sa salita ng Panginoon. Ito po ang pinakamahalaga. Ang maganda lang dito, walang age limit. Amen. Kahit ilang taon ka na, pwede kang mag-aral. At ito po yung tunay na biyaya ng Panginoon kasi ang hinahanap natin dito yung presensya, yung pagpapala mula sa Diyos at yung buhay na walang hanggan. Hindi pwede na kukuha sa school, ng mga school naman. Kaya, salamat sa Panginoon. Sana po lalong lumalim ang ating pagtitiwala sa Panginoon. Nung mabasa ko ito, nasabi ko, ang kapanantipan pala nandun na sa langit. Kaya pala hindi makita, hinahanap ng ano yung nag-iisip ng mga tawag dyan, yung mga nagbuhupay sa mga ilalim ng mga ano, para hanapin. Di ba yung una, hinahanap sila ng yung ni Pilato, yung mga pera ng una, nakahanap sila, nakatunayan nila na si Pilato ay talagang totoo. Ibig sabihin talagang totoo ang Panginoong Hesus. Ito hinahanap nila pero hindi na nila nakikita. At kung isipin nyo talagang grabe ang kapangyarihan ng Panginoon. Si Moises po, siya ang nagsulat ng Genesis. At si Moises, ay kailan lang siya dumating kasi nilalang ang mundo, tapos si Aba, si Iba, si Adan, si Abraham, si Noah, baga, ang tagal bago dumating kay Moises. Pero bakit naisulat ni Moises?
Siguro nung umakyat si Moises ng 40 days, 40 nights doon sa bundok, hindi lang yung 10 utos ang ibinigay ng Diyos sa kanya. Malamang lahat ito, ibinigay sa kanya ng Panginoon, kaya naisulat niya. Kasi libu-libong taon na nagdaan. Bakit naisulat ni Moises yun? Ay libu-libong taon na. Sabihin pala, kaya pala ang Panginoon nagpag-usap ng face to face kay Moises, napakalaki pala ng gagawin niya. Isinulat niya yung book na yun. Kaya sa umpisa pa lang, alam naman, paano naman malalaman? Tulad ko, alam ko ba yung history ng mga ninuno ko ng mga 20 sali na? Di ko yun alam, maliban ang Diyos ang magsabi sa akin. Ibig sabihin, nakikipag-usap ang Diyos sa kanya, hindi lang sa 10 utos. Kaya nung sabi ni Miriam, yung dalawang magkapatid nag-usap, sabi niya, kasi nung mag-asawa si Moises doon sa babaeng Kusita, sabi niya, bakit si Moises lang ba kinakausap ng Diyos? Tayo rin. At nagalit ang Diyos sa kanya. Hindi mo ba alam kung gaano si Moises na kinakausap ko? Lahat kinausap ko sa pamagitan ng panaginip. Pero si Moises, face to face, kinakausap ko. Nagsasalita kayo sa kanya ng ganyan. Napakatindi pala ng kapangyarihan ng isang leader pag ikaw ay totoo sumusunod sa Diyos. At talaga nagkasakit si Bian, talagang sabi niya ni Aaron, patawarin mo na siya kapatid ko. At hiningi niya ng tawad sa Panginoon. Eh yung kapangyarihan po ng Diyos, kaya po natin maramdaman at yun, mayroon pong kapangyarihan sa atin pag lagi natin kasama ang Panginoon, araw-araw. Eh sabi ko, Lord, salamat, yung pagtitiwala mo sa amin ay 100%. Lahat po tayo titiwala ang Diyos sa atin. Sabi ko nga sa ating paglilingkod sa Panginoon, pag ito po ay binigyan natin ng diin, yung pagtitiwala natin sa Panginoon, napakalaki pong pagpapala ibibigay na ang Panginoon sa atin. Kaya salamat sa Panginoon. Kaya sabi ko, Lord, isang araw ay makakamit ko rin yung talagang, yung bang makapagsalita ka sa mga malalaking gawain, malalaking activity na talagang ibinigay ng Panginoon. At mayroong kapangyarihan. Talagang hindi galing sa talino mo. Dahil nag-aaral ka kundi dahil sa presensya ng Panginoon na nalig na sa iyo kasama mo. Kaya salamat sa Panginoon. Tangin mo ang sarili mo. Pag-uwi mo, Lord, alam ko tiwala ka sa akin, pero tangin mo ang sarili mo. Dahil ba kalaki ang level na ng pagtitiwala mo sa Panginoon? Pinagtitiwalaan ka niya, pero ikaw ba, gaano ba kalaki yung pagtitiwala mo sa Panginoon? Na nandun na ba yung dumating na ba sa puso at isip mo, Lord, hindi kita ipagpapalit anumang bagay sa mundo ito. Ano man, Panginoon, yung pwede nilang itumbas o ipares sa pagmamahal ko sa iyo, hindi ko ipagpapalit ang pagmamahal ko sa iyo, Panginoon. Ang Diyos po ang ating buhay at ang Diyos po ang ating tagumpay. Sa Kanya po natin makakamit ng lahat. Sabi niya, tatahan ako sa iyong kalagitnaan, kailan na hindi ko kayo iiwan. Ganun po mabuti ang Diyos. Kaya maliban lang tayo umalis. Pero hanggang ikaw ay titiwala sa Panginoon, hindi ka iiwan. Tao po ang nangiiwan, ang Diyos kailanman hindi ka iiwan. Kaya napakasarap po magtiwala sa Panginoon. Kaya salamat sa umagang ito. Patuloy po tayo magpasalamat sa Panginoon at lagi natin namnamin ang Kanyang presensya. Salamat sa Kanyang mga salita. Tayo po'y manalangin. Father God, salamat po, Ama. Dahil kami, Panginoon, mga ordinaryong tao, Panginoon, wala po kami may pagmamalaki, pero Lord, salamat, Panginoon, dahil kami pinagtiwalaan mo, Panginoon. Salamat, Ama, sa pagtitiwala mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Alam ko, Panginoon, lalo mo pa kami pagtitiwalaan. Lord, salamat po, Panginoon. Lahat po ng meron kami, ito po'y isinusurrender namin sa iyo. Salamat, Father God, pagpalain mo ang mga anak sa umaga ito. Pagdalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen.